Suho at Dongsu maglalaban na kung saan maaalala na din ni Dongsu ang kanyang nakaraan kung paano siya natalo ni Jinwoo at ginawang Shadow Soldier. Suho magiging opisyal ng S-Rank Hunter ng Korea at panibagong kalaban na naman ang magpapakita kung saan makikipagtulungan nito sa alien. Kaya naman simulan na ang chapter 57 up to chapter 59. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Medyo dismayado si Dongsu dahil unang dumating si Suho sa bahay habang nakilala naman ng bida si Dongsu bilang S-Rank Awakener at naalala ang sinabi ni Mr. Wu na kapatid ito ni Dongsu na siyang may pakana sa lahat ng nangyari sa prison break sa Jisan at dahil daw naging bayani si Suho sa insidente ay maaaring abulin siya nito. Hindi nagtala ng bantay si Mr. Wu kay Suho gaya ng kahilingan nito pero kanyang tandaan daw na si Dongsu ang isa sa pinakamalakas na S-Rank sa Korea kung kaya't mas mainam kung tatakbo na lamang siya kapag sila'y nagkita. Tanong ni Suho kung naroon daw ba si Dongsu upang ipagiganti ang kanyang kapatid pero hindi daw siya ang pumatay dito dahil ang may sala ay walang iba kundi si Mr. Kang. Nagtataka sa isip si Dongsu kung bakit alam ni Suho ang tungkol sa kanila ni Mr. Kang at kanyang sagot na wala siyang pakialam dahil hindi siya naparoon upang magiganti. Naiinis lamang daw siya dahil ang katulad ni Suho ang sumira ng kanyang plano pero sagot ng bida na wala na itong pag-asang magbago kung kahit mas mainam kung nilipat sila ng lugar na paglalabanan. Sagot naman ni Dongsu na bakit naman siya makikinig kay Suho ngunit sinira ng bida ang pader upang mag-activate ang alarm ng bahay at kanyang sinabi na mapag-alala ang kanyang tito kung kahit naglagay ito ng alarm sa bahay at sa ilang sandali ay darating agad ang mga hunter kung kahit tanong niya kung nais pa din daw bang manatili ni Dongsu. Narito ngayon sila sa isang bakanting gusali at nasabi ni Dongsu na base sa reaksyon ni Suho na hindi ito natatakot sa kanya ay maaaring totoo ang balita ng kanyang reawakening at pagtatanong na nakakuha daw ba ito ng lakas ng isang S-Rank. Sagot ni Suho na hindi niya alam hanggat hindi pa siya nakakapag-take ng test pero nais niyang itanong kung saan nakuha ni Dongsu ang Star Fragment ngunit tugon ni Dongsu na gusto daw ba ni Suho ng bagay na yun pero hindi niya sasabihin dahil mahirap nang makuha ang Star Fragment ngayon at naisip naman ni Suho na hindi nakuha ni Dongsu ang Star Fragment sa Itarim. Nasabi ni Dongsu na tanging maihina lamang ang umaasa sa Star Fragment at maaaring excited daw si Suho sa kanyang reawakening bilang S-Rank pero tuturuan niya daw ng lesson ng bida dahil mukhang hindi ito aware na hindi lahat ng S-Rank Hunter ay pare-parehas. Sa isip ni Suho na mas malakas si Dongsu kung ikukumpara kay Lee Min-sung at ito ang una niyang laban sa isang S-Rank level kaya naman sa kanyang pagsugod kay Dongsu ay tinaas ni Dongsu ang kanyang paa upang pangati ng bato para tumusok kay Suho na siyang ininda talaga ng bida. Nasabi ni Dongsu na nais daw bang makipagsuntukan sa kanya ni Suho kahit nangabay sa itong summoner type na hunter kung kahit mas mainam daw kung ilalabas na nito ang kanyang mga summon at sa pagsuntok niya sa ating bida ay napalipad dito papalayo sa kanya. Sa pag-atras ni Suho agad siyang sinundan ni Dongsu ngunit dahil taglay niya ang matang lawin ni Kuya Kim ay nagawa niya itong maiwasan at gumanti naman siya ng pagsipa sa kalaban na kinapanat ng pagmumukha ni Dongsu. Nasabi ni Dongsu na medyo kumati ang kanyang pisngi sa ginawa ng bida kaya naman agad niya itong binigyan ng sunod-sunod na pagsuntok hanggang si Suho ay mapatras malala at tanong ng kalaban na sigurado raw ba si Suho na nais siyang talunin nito sa paraan ng palakasan pero kahit anong ability pa raw ang gamitin nito ay hindi siya mananalo. Sa isip ni Suho naramdam niya ang pinagkaiba ng kanilang lakas ngunit hindi niya nararamdaman ang matinding pressure noong kalaban niya ang kanyang sarili sa dungeon. Nasabi muli ni Dongsu na ang yabang naman daw ni Suho dahil lumilipad ang isip nito habang sila ay naglalaban kaya sa kanyang pagsuntok ay napalipad papalabas ng gusali ang bida pero biglang nagulat si Dongsu dahil bigla na lamang siyang natusok ng isang sandata at natanong kung kailan pa nailabas ito ni Suho. Tanong ni Beru kung okay lamang ba si Suho at sagot ng bida na mukhang mahirap pa para sa kanya na labanan ng isang enhancement type na S-Rank level na hindi gumagamit ng kahit anong ability. Sa totoo lamang daw ay nais niyang ilagay ang lahat ng kanyang puntos sa kanyang lakas pero dahil may paggagamitan siya nito ay magseseryoso na siya sa laban simula ngayon. Nagpakawala ng matinding mana ang bida sa paligid at nasabi niya kay Dongsu na simulan na nila ang round 2 ng kanilang laban dahil ngayon ay nagsuot na siya ng 4 na rare item at isang heroic na
shadow item. Ngayon daw ay lalaban na si Suho gamit ang buo niyang lakas at sagot ni Dongsu na sa palagay daw ba ni Suho na matatalo siya nito gamit ang mga basurang item na kanyang suot pero sa kanyang isip na kung saan ba nagmula ang mga item ng bida. Subalit biglang nanlaki ang kanyang mata dahil tila ba may naalala ito sa naging anyo ngayon ni Suho at dito ay bigla niyang nakita si Jinwoo at naalala ang mga sinabi sa kanya pagkatapos niyang matalo at maging shadow soldier ni Jinwoo. Sa pagbabagong anyo ni Suho ay tinurn off niya ang item appearance dahil ayaw niya ng masyadong papansin na itsura habang si Dongsu naman ay nakahawak sa kanyang ulo dahil unti-unti niya nang naaalala ang nakaraan kung saan nagkaharap sila ni Jinwoo at nang sila ay maglaban ay labis siyang nabugbog. Tanong niya sa kanyang sarili kung isa ba itong hallucination at kailangan niyang iwasan na tumingin sa itim na aura na bumabalot kay Suho dahil dumadaloy sa kanya ang memories ng iba pero agad din niyang napagtanto na kanya ang alaalang ito at alam niya din ang pangalan ng taong nang mamaliit sa kanya. Nainis si Dongsu dahil ngayon niya lamang naalala ang pangalan ni Sang Jinwoo at tanong ni Suho kung bakit alam ni Dongsu ang pangalan ng kanyang ama pero sagot ni Bero na maaaring naalala na ni Grit ang kanyang memories sa nakaraang mundo. Paliwanag ni Bero na si Dongsu hindi naging maganda ang relasyon kay Jinwoo at kalaunan ay namatay siya sa kamay ng Shadow Monarch at naging Shadow Soldier na may pangalan bilang Grit. Tanong ni Suho na paano naalala ni Dongsu ang kanyang alaala kahit hindi naman nila ginamit ang susi at sagot ni Bero na gaya ng nangyari kay Mr. Wu ay naalala nito ng kusang nakaraan at maaaring ganito din ang nangyari ngayon kay Dongsu. Naisip ni Dongsu na may family picture nga pala siyang nakita ni Jinwoo at tiyak na ang anak daw nito ay si Suho pero kanyang tanong kung bakit hindi active si Jinwoo bilang hunter sa kasalukuyang mundo. Maaaring may rason daw kung bakit hindi magawang makakilos ni Jinwoo ngayon at ang mga black humans na gamit ni Suho ngayon ay resulta ng necromancer ability ni Jinwoo na ginamit din sa kanya noon at kahit taglay din daw ni Suho ang ability ng kanyang ama ay isang bata pa din ito para sa kanya kung kahit ito daw ang magandang pagkakataon para siya ay makaganti. Kahit hindi malinaw sa kanya ang alaala ay naalala niya ang mga araw na siya ay alipin ni Jinwoo at ang pakiramdam na kailangan niyang sumunod ay hindi niya malilimutan kaya naman ang kapalit daw ng kahihiyan na kanyang naranasan ay pagbabayaran ng buhay ni Suho. Tanong ng bida kung bakit mukhang natatakot ngayon si Dongsu at nagulat si Gago dahil biglang nahiwa ang kanyang kamay sabay nagpalabas pa ng mga sandata ang bida at pinagtutusok at pinaghihiwa ang katawan ni Dongsu. Naramdaman ni Dongsu na biglang lumakas si Suho at paliwanag na may nakukuhang karagdagang stat ang bida sa bawat item na kanyang ginagamit at ang mainam pa dito ay kaya niyang palabasin ng mga shadow item nang hindi kinakailangan na buksan ng kanyang inventory. Kung gagamitin niya raw ito ng tama ay mas lalakas ang kanyang kapangyarihan kaya ngayon ay walang tigil niyang inihiwa si Dongsu at tinutusok kung saan saan at sa uli ay iniwan niya ito ng sandata na gamit ni kamatayan. Sa isip ni Dongsu na malayang pinapalitan ni Suho ang kanyang sandata habang sa kalagitnaan ng laban pero wala siyang natatandaan na gumagamit ng ganitong klaseng ability si Jinwoo habang sa isip ni Bero na mas lumakas si Suho habang ito'y nakikipaglaban hindi lamang sa level kundi pati na din sa skill at mga teknik sa pakikipaglaban. Sinabi niya kay Jinwoo kahit hindi naman siya naririnig na kung sasabihin niya ang kanyang opinyon tungkol kay Suho, ang araw na makakasama niya ito sa laban sa kalawakan ay malapit nang mangyari. Sa huling atake ni Suho ay nakita ni Dongsu ang imahe ni Jinwoo sapagkat nagpaalala sa kanya kung paano tumingin ng bida dahil ganito din kung paano tumingin si Jinwoo. Sa sobrang pagkagalit ni Dongsu ay naganda ito ng isang pag-atake kung saan winasak niya ang loob ng gusali gamit ang kanyang lakas at hindi niya raw akalain na ganito kalakas si Suho kung kahit kailangan niya munang umatras sa laban. Hindi raw siya tumatakbo ngayon dahil maghahanda lamang siya para sa susunod ay mapatay niya na ang bida at aatake daw siya sa mga oras na hindi akalain ni Suho or mas mainam daw kung kikidnapin niya ang mga mahal nito sa buhay dahil kahit gaano daw kalakas si Suho ay wala itong magagawa. Subalit bigla itong nagulat dahil naramdaman niya ang presensya ni Suho at sa pagsabog na naganap ay pinakita na lamang na natusok na siya ng bida. Napapamura si Dongsu dahil gagawin din daw ba siyang alipin gaya ng ginawa ng ama nito sa kanya pero subukan lamang daw ito ni Suho dahil lalaban siya sa ability ng bida sapagkat siya raw ang papatay kay Suho pati na din kay Jinwoo. Isang greedy daw talagang maituturing si Dongsu pero kung hindi raw siya natalo nito ay paano pa nito matatalo ang kanyang ama pero subukan daw ni Dongsu ang lahat ng kanyang makakaya ngunit wala na itong oras para makapag-isip pa at sa pag-iyaw ni Gago ay dito na din siya pinutulan ng buhay ng bida. Nag-level up ang bida ng 2 beses ganun na din ang kanyang skill at hindi niya akalain na magagawa ni Dongsu na maalala ang kanyang buhay sa nakaraan at ibig sabihin daw ba no na ganun kahit niloko ang kanyang ama at tanong ni Suho kay Bero kung gagawin ba nilang Shadow Soldier si Dongsu. Sagot ni Bero na isang karangalan na maglingkod sila kay Suho pero sa isip ng bida na ang pagiging
pagiging shadow ay parang isang parusa dahil maglilingkod sila kahit na nga ba sila ay namatay na. Mananatili pa din ang kanilang pag-iisip at kaya nilang mag-decide ng kanilang sarili, pero ang shadow item ay tanging kapangyarihan na lamang nila ang mananatili na parang isang parusa sa kanilang katawan. Kaya naman ginamit na ni Suho ang salitang arouse para patayuin din ang ugat na tinatago ni Dongsu, subalit nabigo siya sa kanyang unang subok at gaya ng kanyang inaasahan ay nilalabanan ni Dongsu ang pagsamon sa kanya. Nagbanggit muli ng arouse ang bida pero muli siyang nabigo sa pangalawang pagkakataon, kaya naman nagalit si Beru at tinawag itong greed dahil sino daw siya para labanan ng pagsamon sa kanya ng Young Monarch. Maaari daw na ito ang huling paglaban sa kanya ni Dongsu pero lumaban labang nito hanggat kanyang nais dahil kahit gaano daw ang pagkamunhi nito ay wala siyang balak na intindihin ang nararamdaman ng isang kalaban sapagkat ang tanging nais niya lamang ay kapangyarihan nito, kung kaya't gagamitin niya raw ang power ni Dongsu kahit sa pilitan pa niya itong gawin alang-alang sa kapayapaan ng mundo. Sumunod ay pinakita ang isang sasakyan kung saan nagmamadali sila Mr. Wu at Mr. Choi at nasabi na ito ang gusali kung saan nagmula ang pagsabog at sagot naman ni Mr. Wu na malapit ito sa bahay ni Suho at maaaring nakikipaglaban ito sa kalaban. Nawalan sila ng kontak kay Suho simula nang tumunog ang alarm at nakakasigurado sila na may kalaban base sa butas na naiwan sa bahay, ngunit nagulat sila nang sinalubong sila ng bida at nasabing mukhang kahit ang Hunter Association ay naalarma sa nangyari. Tanong ni Mr. Wu kung nasaan ang kalaban at sagot ni Suho na si Dongsu ang sumalakay pero tapos na ang kanilang laban at sagot muli ni Mr. Wu na maaari daw kayang sabay napangiti ang bida sapagkat siya raw ang nanalo sa laban at naging isang heroic shadow item na ngayon si Dongsu. Sumunod ay pinakita ang mga tao sa harap ng Hunter Association kung saan nalulungkot ang isang lalaki dahil di rank lamang ang kanyang ranggo at narito si Suho upang mag-take muli ng test. Nililista naman ng lalaki ang mga ranggo ng mga nauna sa kanya at nararamdaman niya raw na maganda ang kanyang magiging resulta pero hindi siya naghahangat na maging S-rank dahil kahit A-rank or B-rank labang ay sapat na sa kanya. Tinawag na si Suho dahil siya na ang susunod habang sa isip ng lalaki na baka loser din ang maging resulta ng bida pero sa isip ni Suho na medyo awkward para sa kanya ang kanyang gagawin habang nakikiusap ang lalaki na sana ay maging A-rank si Suho pero sa uli ay siya pala ang naging A-rank level. Ngayon ay nalaman na ng lahat na isang S-rank hunter ang bida na sobrang kinasayan ng lahat dahil isa daw re-awaken si Suho at ang bayani ng Jisan Prison. Tanging pagtawa na lang ang nagagawa ni Suho nang tanungin siya kung ano ang pakiramdam niya sa pagiging S-rank hunter habang si Mr. Wu ay nanonood mula sa taas at nasabi naman ni Mr. Choi na inaasahan na nila ito at dahil sa bilis ng paglakas ni Suho ay hindi magtatagal ay magiging isa na itong national level hunter. Ngayon ay handa na sila sa susunod nilang gagawin dahil ang paglinis sa lahat ng field type dungeon sa Korea, ang pagkakaisa ng lahat ng guild at pagsamasamahin ng lahat ng hunters sa mundo ay hindi nila akalain na gagawin nila ito para kay Jinwoo at gaano daw kaya nila ito katagal magagawa lahat. Sinabi naman ni Baek Yunho na habang ginagawa nila ang dapat nilang gawin ay tiyak na hindi mananahimik ang apostol at Itarim at sagot naman ni Mr. Wu na kahit nag-declare na sila na isang illegal ng star fragment ay patuloy pa din ito sa paglago at pagkalat na para bang alam ng mga nasa likod nito ang kanilang pagkilos. Kung malapit lamang daw ito sa kanila at tinatago lang ang kanilang pagkatao ay dapat nilang bawasan ng mga taong pinagkakatiwalaan nila dahil mukhang mas mautak pa ang kanilang kalaban higit sa kanilang inaasahan. Pinakita naman si Park Do-jin kung saan bigla itong nawala at isang gate ang pinakita sa gubat kung saan nandito ang kanyang mga believers na pinapatay ang mga halimaw. Pinatigil naman niya ang mga ito sa kanilang ginagawa dahil kailangan nilang magtipon-tipon at kanyang naisip na pagkatapos ng pangyayari kay Lee Min-sung ay hindi na kayang labanan ng mga A-rank hunter ang epekto ng star fragment pero ang kanyang problema hindi pa ito epektibo para kontrolin ng mga S-rank hunter. Pagkatapos daw maging S-rank hunter ni Suho ay mas pinapakalat nito ang kanyang impluensya sa bansa at nagsimula na itong i-recruit ang ibang guild simula ng araw na yun na para bang minumungkahi nito na maglaban sila sa palakihan ng nasasakupan kung sino ang mas maraming kakampi na awakeners ay siyang mananalo. Ngayong naging kakampi na ni Suho ang lahat ng S-rank hunter sa Korea ay wala nang kwenta kung magpaparami pa siya ng believers sa bansang ito at tanong niya kung may pag-asa ba siyang manalo sa diretsahang pakikipaglaban. Ngayon daw na hindi niya masukat ang patuloy na paglakas ni Suho ay hindi siya mananalo kahit gamitin pa niya ang lahat ng kanyang believers at sa oras na dumating na ang ika-4 na fragment ay malapit niya nang makamit ang kanyang layunin na makuha ang kapangyarihan ng darkness sa pamamagitan ni Suho at kahit dumating pa daw ang ika-5 fragment ay gustong-gusto niya raw manalo sa labang nito. Biglang binanggit ang kanyang pangalan mula sa likod at isang babae ang nagpakita mula sa pinto at sinabi nito na
hindi niya akalain na sila ay magkikita kung kaya't laking pasasalamat niya raw dahil napahiwalay siya sa kanyang grupo. Subalit bigla siyang inatake ng alien na walang alinlangan at sinabi na ang dungeon na ito ay pagmamay-ari ng Reapers Guild at walang sino man ang pwedeng pumasok ng basta-basta kung kaya't sino daw talaga ang nasa kanyang harapan. Sagot ng babae na may matalas na instinct si Park Dojin pero hindi ba nakakapastos ito dahil bigla na lamang siyang inatake pero mas mainam daw siguro kung tatawagin niya ito bilang apostol at itarim at muling tanong ng alien kung sino ba talaga ang babae. Sagot ng babae na siya si Arsha, isang residente sa mundong ito dahil ngayon ay naparito siya sapagkat nais niyang magbigay ng proposal sa apostol at itarim.